Bumiyahe kami papuntang Cabiang Tunnel at di namin in-expect na makakakita kami ng ibang kalahi. At para mas sulit ang biyahe, dumiretso pa kami sa Tagaytay at sa ibang bayan ng Batangas. So tara, samahan nyo kami sa aming naging biyahe. Bago umalis, syempre kinunik muna namin yung intercom namin na IJS para kahit papano nakakapag-communicate kami habang nasa ride. Sobrang dali lang nito i-connect guys. Nang okay na lahat, bumiyahe na kami. Napansin ko na konti na lang yung gasolina, kaya kinailangan ko muna magpagas dito sa Petron sa Visayas Avenue. Full tank na worth 140 pesos. Ang biyahe namin ngayon ay papunta sa Cabiang Tunnel at tatagos papuntang Tagaytay, Batangas, Cavite Loop na low budget. Pero ngayon ay papunta muna kami sa Naik para daanan yung isa sa makakasama namin. Since Lunes ngayon at 6 AM na, mabigat na traffic yung sumalubong sa amin dito sa Espanya Boulevard. Kung di ako nagkakamali, malapit to sa simbahan ng Quiapo. Maliwanag na nang nadaanan namin itong National Museum. Pagdating dito sa coastal na bahagi sa Manila Bay, binaybay namin ang Rojas Boulevard na may napakaluwag na kalsada hanggang narating namin itong C5 extension kung saan may mga makakasama tayo na naghihintay. Bali mga kababayan ko pala sila guys, mga kapwa ko rider dito sa Maynila. Konting pahinga lang at kape, all goods na yan. At yan nga guys, tumuloy na ulit kami. Bali kinakailangan ko pala mauna guys kasi ako kayang-kaya nila mahabol. Pero sila, malabong mahabol ko kung magkataon. NMAX tsaka PCX ba naman. Sa mga oras na to, dito na kami sa Bacoor. Maluwag at halos mahabang highway yung kalsada rito guys. Salubong din kami sa traffic kaya halos dire-diretso lang yung biyahe namin. Makalipas ang halos 2 oras, narating na namin ang bayan ng Naik. Bali birthday pala ng isa sa kasama namin guys, si Kuya Clemar, yung naka-Borgman at yung may dalang cake si ate. Isusurprise sana si Kuya na nasa likod niya, pero baliktad ang nangyari dahil siya ang na-surprise. Ganun pa man, ligtas kami na nakarating sa bahay nila kung saan huminto kami saglit para magkape at mag-iwan ng mga gamit na di nakakailanganin. Kinailangan pala namin mauna guys kasi bibili pa kami ng SD card. Wait, naiwan kasi yung memory card ng drone guys, kaya ito bili muna kami para di sayang ang moment na makaka-capture. Extra storage ko na rin to guys. Hanggang sa maya-maya lang nakasunod na rin sila at nagumpisa na ulit kami na bumiyahe. Unang spot na pupuntahan namin ang Cabiang Tunnel. Base nga sa mapa, wala pang 40 minutes mula kung saan kami ngayon. Nagpagas muna pala yung iba naming kasama. Nang okay na, tuloy na ulit. Mabilis lang yung biyahe namin guys kasi kung mapapansin nyo, maluwag yung kalsada. Di rin namin namalayan na papasok na pala kami sa bayan ng Maragundo na parte pa ng Etiba. May nadaanan kaming 2 tulay. Di ko alam kung ba't ganito rito. First time lang kasi ng karamihan sa amin na makakapunta rito. Wala kaming ideya kung gaano ba kaganda sa lugar. Hanggang sa nadaanan namin ang kalsada na to na napakakalmado at napakaganda ng ambience. Masasabi ko na yung mga gantong klase ng view ay di nakakasawang balik-balikan. Laking gulat namin nang may nakita kaming mga unggoy na di takot sa tao na tila ba napaka-friendly. Sayang at wala kaming masyadong dala na pagkain, pero next time na pupunta ay magdadala na kami ng extra na pagkain para sa kanila. Kayo guys, kung magawi kayo rito, pwede din kayong magdala at bigyan sila kasi parang nakaabang na ata sila sa lahat ng hihinto. Hi! Isa wala. Ano yan po? Baga kung ano sa rin siguro. Sige na, bok. Damot mo oy. Hindi ka na ibang pagkaon. So yun guys, kung gusto nyo rin makakita yung mga yan, bali malapit na siya sa
Cabyang Tunnel. 6 minutes na lang or 4 kilometers bago makarating. Matatansin mo sila rito. Dahil sa malayo-layo pa yung pupuntahan namin, nag-decide na kami na bumiyahe na ulit. Tulad ng mga nadaanan kanina, napaka-solid pa rin ang kalsada rito. Napakatahimik at sobrang damang-dama ang kalikasan na sobrang lakas makatanggal stress. At yun nga guys, narating na namin ang Cabyang Tunnel. Pahirapan makakuha ng picture dito sa dami ng nakapila. May mga dumadaan pa na syempre kailangan tumabi pansamantala. Pero worth it naman guys pag nagkaroon kayo ng picture, mapasolo, partner o kahit magbabarkada. Solid yan guys. Kinakailangan daw guys nabubusena tuwing daraan dito sa tunnel kasi sabi-sabi meron daw tao rito. Syempre kailangan natin gawin yan dahil sa wala namang mawawala sa atin. Sa pagkakataon na to, palabas na kami ng Cabyang Tunnel. Konting biyahe lang, dagat naman ang aming nadatnan. Ito yung kagandahan pag di mo kabisado yung lugar, magugulat ka na lang. Kissing yellow concrete. We watched all of them together until we couldn't go to sleep. Wish it lasted forever, but it faded away. I was wrong, you were right. We couldn't stand tall under the fire. Somewhere I can see the silver line. Grabe, napaka-solid ng tanawin. Talagang napakasarap magmotor guys. Yun na nga mga idol, dahil sa nalibang kami, di ulit namin napansin, papasok na pala kami sa probinsya ng Batangas. Di ako sigurado sa pangalan ng bayan. Basta ang masasabi ko, napakaganda rin ng kalsada banda rito. Ito yung kagandahan pag naka-intercom na Ijayas. May range na umaabot hanggang 1 kilometro na kahit malayo, nakakapag-usap pa rin. Andali na lang magsenyas, lalo na kung mag-overtake. May music sharing din pala to guys. Ibig sabihin, pwede kayong mag-sounds habang nag-uusap, di ba? Solid. Sa ngayon ay di ko pa na-record yung actual dahil wala pa tayong Insta o GoPro. Pero sana soon. May kalsada rin dito na mahaba-habang padiretso para sa mga mahilig mag-top speed. Tuloy-tuloy lang yung biyahe namin hanggang may nadaanan kami na matarik na kalsada. Dito ramdam ko yung pagkabiti ng motor na gumagapang talaga. Pero okay lang yun guys kasi pagtapos ng ahon, panigurado may kasunod na palusong. At eto guys, mataas na paahon ulit. Kung di ako nagkakamali, Ternate Nasug Burod ang binabaybay namin na kung titignan parang bypass road dahil sa wala masyadong dumadaan. Napansin din namin itong mga puno ng nyog may maisan sa baba na sobrang ganda ng pagkakaposisyon. Comment ka nga idol, baka alam mo kung saan to. Grabe, tibay ng motor natin na si Light guys. Sumasabay kahit mababang sisi lang. Ganda rin kasi ng kalsada. Konti lang din yung mga paahon na malala kaya kinakaya. Tanghali na sa mga oras na to. Kaya ito, pinag-iisipan namin kung kakain na ba since yung iba gutom na. Pero nag-decide kami na kumain na lang sa may Tagaytay dahil malapit-lapit naman na. Bago makarating sa Tagaytay ay nagpagas muna ako. Di ko alam kung saang lugar to pero malapit to sa Tagaytay. Hindi daw available yung regular na gas kaya premium yung napakarga natin. Pero yung presyo, tingnan nyo naman guys, 61 pesos lang, premium na. Baka Batangas yan. Nang okay na, ituloy na ulit. Saglit lang, inarating na namin ang bungad ng Tagaytay. Kung kakaliwa ay papunta sa Tagaytay. Pero kung pakanan ay Batangas ulit. At kumanan muna kami para i-side trip yung Fantasy World. Para na rin makakita ng gantong view. Dito na rin namin napagdesisyonan na kumain muna. Batangas Lomi daw sabi nila. Kain guys. Pagtapos ay dumiretso na kami sa Lemery, Batangas para sa side trip. Konting minuto lang narating na namin itong Fantasy World. It's funny how it all played out. Broken dreams seldom get realized. For me, you were a part of life that escaped.
escaped and left me outside. Pagkakuha ng konting clips, sibat na ulit. Sa mga oras na to, papunta na kami sa Tagaytay. Pag makita mo ang gantong klase ng puno, ibig sabihin, nasa Tagaytay ka na. Meron din ito sa Baguio o sa mga malamig na lugar. Traffic pa kami ng konti dahil sa ginagawang expressway. Dito lang din mismo sa Tagaytay. Sa biyahe ay nadaanan pa namin itong Sky Ranch Tagaytay na isa sa magandang puntahan kung mag-e-staycation kayo rito. Maraming rides. Hanggang sa narating na namin itong rotonda na nangangahulugan na nasa sentro na kami ng Tagaytay. Kinakailangan na namin makabalik kasi magluluto pa ng handa para sa birthday. Di na kami nakapag side trip sa mga park na madalas ang background ay ang Taal Volcano. At yan guys, nag-decide na ang grupo na bumalik na sa Naik kung saan nadaanan namin ang bayan ng Amadeo at 13 Martires. Napakasulit ng rides namin guys. Walang masyadong lubak na kalsada na sobrang na-appreciate natin syempre. At yun nga, makalipas ang halos 7 oras sa kalsada, nakabalik na kami dito sa Naik. Sa kabuuan, ito yung naging biyahe namin. Mula Tandang Sora, bumiyahe kami papuntang Naik. Konting pahinga, dumiretso na kami dito sa Cabiang Tunnel. Mula naman dito, bumiyahe kami papuntang Lemery sa Fantasy World. Pagkatapos ay dumiretso na sa Tagaytay Rotonda. Hindi na rin kami huminto dahil bumalik na kami sa base sa Naik. Kinagabihan ay nagkaroon na lang ng konting selebrasyon para sa my birthday. Sa uli, happy birthday Kuya Clemar. At shoutout na lang sa'yo pre, Luis Anton Palomer dahil di ka nakasama.